Yes, mga kapuso, nandito pa rin nga po tayo ngayon sa Command Center ng Metro Manila Development Authority para ipakita sa inyo yung latest dun sa patuloy na pagpapatupad o muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. At sa ilalim nga po ng NCAP, lahat ng lalabag sa mga batas trapiko ay mahuhuli sa pamamagitan ng mga kuha ng CCTV o yung closed-circuit television cameras na meron ng artificial intelligence na makikita ninyo sa likod ko, yung mga screens po na yan. Nakatutok po dyan at namamonitor dito ng mga tauhan ng MMDA yung iba't ibang mga lansangan sa buong Metro Manila kung saan merong mga CCTV at bahagi ng NCAP. Ngayon, yung mga tauhan po rito, sila po yung mga nagre-review at nagva-validate ng mga huli bago magpadala ng notice of violation sa rehistradong address ng nahuli. Pero dahil po dyan, ang ilang mga motorista ay tinatakpan na ang kanilang mga plaka para hindi mabasa ng mga kamera. Mga kapuso, sinasabi po natin, bawal po yan pwede po kayong pagmultahin. Bukod po dun sa violation nyo, ay magdaragdag pa kayo ng multa dahil nga po dun sa pagtatakip ninyo, yung deliberate na pag-conceal nitong plaka ninyo para hindi kayo mahuli. Dahil at some point talaga mahuhuli pa rin kayo ng MMDA. At posible po kayong pagmultahin ng 5,000 pesos at suspindihin pa ang inyong lisensya. Tiniyak naman ng MMDA na may paraan pa rin yan para mahuli ang mga motoristang gumagawa nito. At may mga traffic enforcer pa rin naman daw na pwedeng humuli sa kanila ng pisikal. Paalala ng MMDA, exempted ang mga emergency vehicles sa NCAP tulad ng ambulansya, fire truck, basta sila ay rumeresponde sa totoong emergency. At para malaman pa ang mga karagdagang detalye sa pagpapatupad ng NCAP ay makakasama po natin live ngayon dito sa Command Center ng MMDA, si Sir Gabriel Go, ang head po ng Special Operations Group ng MMDA. Magandang umaga po sa inyo. Maris. How are you? Yes, sir. Good morning. Una po sa lahat, magbigay na po kagad tayo ng update. Kumusta na po? Gano'n na po karami yung mga nahuhuli sa pamamagitan po nitong No Contact Apprehension Policy po ninyo? Well, alam mo, if we're gonna look at the numbers, kung ilan na yung mga nahuhuli, on the first day, medyo mataas po yan. We're counting around 1,100 violations ang natala po natin nung unang araw na pag-implement natin itong tinatawag nating NCAP. But as the days goes, on the second day, on the third day, and up to this day, bumababa ang numbers. So with that, with that said, with those figures that we are seeing, nakikita natin na unti-unti nagkakaroon ng pagbabago. Oo, so mas nagiging aware sila, conscious there's this talagang awareness, tumututok sa kanila kahit hindi nila physical nakikita. Alam mo, Maris, it's not just about yung panghuhuli. It's also about yung disiplina. So nagkakaroon ng respeto sa batas, nagkakaroon sila ng awareness, sense of awareness na merong batas na pinapatupad. That's why the numbers are slowly going down also. Alright. So, sir, sinasabi natin, nahuhuli sila sa pamamagitan ng mga CCTV cameras na nakatutok po doon sa iba't ibang mga lansangan na ito. Pero pwede po ba nating ipakipaliwanag, paano po ba talaga nahuhuli itong mga motoristang lumalabag sa batas trapiko? Pwede po ba nating ipakita kung paano ito nangyayari? Makikita natin, sa likod po natin, we have this panel ng mga CCTV cameras po natin, nakatutok po ito sa lansangan. So makikita natin, there's yung current situation or kung ano man po yung mga daloy ng trapiko currently on the road itong umagang ito, it's monitored live feed po yan. And once na meron po tayo nakitang mga violations, ito po ay nakaka-capture ng ating mga AI cameras. So once it's captured, we have a team here na sila rin po yung nagka-capture, sila rin po yung nag-check. At napakalinaw na. Malinaw po yan. So napakalinaw. So ngayon, ang concern ng mga tao, sasabihin nila, so once we're captured, ano na mangyayari? Automatically, may huli na ba kami? Automatically, we'll be receiving a violation, a notice. Meron pa po tayong ginagawang validation. There's a review and validating process. So hindi nakakatagal yun? Hindi po. Ano yan? Once na-capture po yung isang violation or isang violator, automatically, ito po ay napapadala dun sa susunod nating team, a group of personnel po natin, na sila naman ang nagva-validate. Kung itong huli na to ay valid nga ba? Or itong huling ito is we have to invalid because of certain aspects na kung saan tulad po, case in point, yung mga nagkakaroon ng issues when it comes to emergency vehicles. So automatic po yan na once na meron po tayong nakita na meron pong lumabag sa batas, definitely to be captured. But then again, on certain aspects like mga emergency, nag-giveaway po tayo sa mga emergency vehicles, ito po ay nire-review at vina-validate muna natin. Pag nakita ng validating and reviewing team natin na itong violation or yung paglabag ay hindi naman po dahil
the driver just wants to violate at merong certain measures kung bakit siya, let's say, Or may tumagos. circumstances Yes, na mga circumstances. nag-lead para mag-violate Yes. siya. Ito po ay ini-invalidate naman Oo, natin. ini-invalidate. So there's still a review process and a validating process. And gaano katagal? Kasi yung unang ni-report, mga in 7 days matatanggap mo na. In 7 days ba matatanggap by snail mail? Kasi sa PhilPost daw yan na makikipag-ugnayan kayo. O, meron na bang chance na ite-text na lang yung motorista at marireceive niya na yung violation? Or merong app na silang pwedeng mapuntahan later on para doon na nila makikita sino yung nag-violate, ano yung violation nila, at doon nila makokontest? Tama po kayo. Actually, marami tayong mga developments upcoming, no? Because ang ano natin dito is not just about apprehension. We also have to deliver the service to the people. So no matter what we are doing, gusto pa rin natin yung ease of service to the people. So within 7 days, yes, matatanggap niyo po ang inyong notice of violation. But then again, meron po tayong mga proseso na upcoming. So tulad na sinabi mo, magkakaroon tayo ng app. So there's a development upcoming. Yung sa SMS, through text messages, makakapag-notify din po yung mga may-ari ng sasakyan. So these upgrades or developments, upcoming na po yan. Sir, tanong ko lang kasi maraming nagrereklamo, talagang naiipon na sila sa motorcycle lane. Talagang nakikita nga natin ngayon, no? Talagang sumusunod na sila at nandun na lang sila doon sa linya ng mga motorsiklo. Pero masyado raw silang naiipon doon, tumatagal. Meron bang way para maibsan din? Kasi maraming talagang nakasakay sa motorsiklo. Well, hindi natin matatanggi na marami talagang sa kababayan natin, they resort to using the two-wheel vehicles. Pero kung titingnan po natin, sa pagmamonitor po natin, hindi naman po ganun ka hirap yung proseso ng paglalakbay nila dito sa ating exclusive motorcycle lane. It's just that, ang nakikita po natin dito, yung time frame of adjustment. Nasanay tayo from what we are doing na wala tayong exclusive lane. I mean, there's an exclusive lane pero it was not being used before, no? So ngayon, talagang sa pilitan na re-respetuhin natin itong ginagawa ng NCAP. At i-maximize yung lane na para sa kanila. Yes. So, makikita natin dito, no? It's not just about enforcing it, but it's also about mindsetting the people. So yung nakasanayan, binabago natin. So it's a matter of acceptance also. At nakikita natin yung resulta. Yes. Maraming resulta. salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin, sa paliwanag at sa oras din po na binigay niyo sa amin ngayong umaga. Sir Gabriel Go, ang head po ng Special Operations Group ng MMDA. Thank you, sir. Walang anuman po at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Pwede po muna sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.